Ikaw ba ay gustong yumaman pero tatamad-tamad naman at gustong papetiks-petiks lang? Sa video ito baka mahanap mo na ang career na bagay sa'yo. The Humanoid TV presents the laziest and craziest jobs in the world. Number 10. Professional Boyfriend. Dahil sa lumalalang problema noon sa depresyon at kalungkutan, lalo na ng mga kababaihan sa bansang Japan, naisipan ng ilang mga kumpanya na mag-alok ng boyfriend for rent, kung saan pwedeng umupa ng lalaki ang isang babae at magpanggap na kanyang boyfriend sa loob ng ilang oras. Pwede mo siyang utusan kahit na ano, samahan ka sa isang romantic date o kaya bigyan ka ng sorpresa. Pero syempre, ikaw ang gagastos ng lahat. Ipinaliwanag naman ng mga kumpanyang nag-aalok ng ganitong serbisyo na hindi ito prostitusyon dahil holding hands at yakap lang ang pwede. Sa presyong 10,000 to 15,000 pesos sa 6 na oras na serbisyo, abay, isang buwang sweldo na yan dito sa Pilipinas. Pero alam nyo ba na dahil sa lumalalang problema ng kalungkutan ng mga tao doon, ay mayroon na ring girlfriend for rent at ang pinaka nakakagulat, mayroon din palang family for rent, kung saan pwede kang umupa ng nanay, tatay, kapatid, at maging anak, depende sa iyong kagustuhan. Katunayan ay may isang vlogger pa na sinubukan ng serbisyong ito, kung saan umupa siya ng asawa, isang anak, at kanyang tatay. Kaya kung buong pamilya mo ang walang trabaho dito sa Pinas, abay, tara let's na sa Japan! Number 9. Professional Pusher. Sa bansang Japan pa din, alam nyo bang mayroong tinatawag doon na professional pusher? Sila lang naman ang tagatulak at tagasiksik sa mga tao upang kumasya sa tren. Kilala nga ang bansang Japan sa pagiging workaholic at on time lagi, kaya naman lahat ay nagkakandarapang makasakay at makisiksik sa tren upang hindi mahuli sa kanilang trabaho at appointments. Number 8. Professional Sleeper. Sawang-sawa ka na ba sa kakabunganga ng nanay mo dahil lagi ka na lang daw natutulog? Abay, oras na para pagkakitaan yan. Dahil alam nyo ba na pwede kang sumweldo sa pagtulog lang? Sila ang tinatawag na professional sleepers na binabayaran ng mga research institutions upang makapagsagawa ang mga scientists ng pag-aaral tungkol sa sleeping patterns and disorders ng mga tao. Ito na marahil ang pinaka-komportableng trabaho sa buong mundo. Alam nyo ba noong 2013 nagbayad ng $18,000 o halos 900,000 pesos kada tao ang NASA para sa mga volunteers na lumahok sa kanilang research, kung saan natulog lang naman sila sa loob ng mahigit 2 buwan. Number 7. Armpit Sniffer. Hindi mo marahil ma-enjoy ang trabahong ito, pero pwede na rin ang pag-amoy ng kilikili o pagiging armpit sniffer. Ginagawa ito upang malaman kung gaano nga ba kaepektibo ang isang deodorant at para masigurong kalidad ang kanilang produkto. Ginagawa ang nasabing pag-amoy ng kilikili sa isang mainit na kwarto o kaya ay sa labas tuwing mainit ang sikat ng araw, kung saan minsan ay umaabot sa 60 kilikili ang aamoyin mo sa loob ng 1 oras. Ang sweldo, hindi raw bababa sa 1 milyong piso kada taon. Number 6. Chicken Sexer. Kung mahilig ka sa chicks, hindi yan. Alam nyo ba na mayroon ding trabaho na tinatawag na chicken sexer? Ang kanilang ginagawa, inaalam nila ang kasarian ng isang sisiw. Pero alam nyo ba na kapag eksperto ka na rito, pwede kang sumweldo nang aabot sa 250,000 pesos kada buwan. Number 5. Professional Cuddler. Kung mayroong boyfriend, girlfriend, and family for rent sa Japan, meron ding tinatawag na professional cuddler. Long distance relationship pa kamo at namimiss mo na ang iyong kasintahan. Hindi yan problema sa Japan dahil pwede kang magbayad ng isang tao upang i-cuddle o yakapin ka hanggang sa iyong pagtulog. Pero paalala lang, hanggang cuddle lang, kaibigan. Number 4. Pet Food Taster. Lagi mo bang inaagawan ng pagkain ng alaga niyong aso? Nako, mag-apply ka na lang kaya dito.
ang pet food taster o taga-tikim ng mga pet foods. Ito ay para masiguro ang kalidad ng kanilang produkto mula sa lasa hanggang sa mga nutritional values nito. Kung nag-aalangan ka, abay nasa 2 to 5 million pesos lang naman kada taon ang kanilang sinisweldo. Number 3. Professional mourner. Masama bang ugali mo at nag-aalala kang wala man lang pupunta sa lamay mo kapag namatay ka na? Worry no more! Dahil pwedeng-pwede kang mag-hire ng isang professional mourner kung saan hindi lang sila basta-basta dadalo, kundi iiyakan ka pa ng todo. Nagkalat na nga siguro ang masamang tao sa mundo dahil ang serbisyong ito ay nagkalat na rin worldwide. Nakakalungkot lang dahil hindi mo rin naman makikita kung gaano sila kagaling sa kanilang performance. Number 2. Full-time Netflix viewer. Ito na siguro ang pinakamagandang trabaho na maiisip mo. Literal na Netflix and chill dahil binabayaran kanila habang pinapanood mo ang kanilang palabas. Ang trabaho ng isang Netflix viewer o kilala ring Netflix tagger ay panoorin ang mga pelikula sa kanilang platform bago pa man ito maging available sa publiko. Kinakailangan mo lamang i-assign sa tamang tag ang isang programa, kung ito ba ay comedy, romance o action at iba pa upang madaling mahanap ng mga manonood. Ang sweldo? Umaabot lang naman sa mahigit 300,000 pesos kada buwan. Makapag-apply nga para Netflix and chill. Number 1. Professional fart smeller. Yup, you've heard it right kapatid. Fart smeller, as in taga-amoy ng utot. Pero ito hindi gaya sa mga larawang napapanood mo. Ito ay ginagawa naman sa mga laboratorio ng mga Chinese researchers sa pagpapalawak ng kanilang kaalaman sa alternative medicine. Ayon kasi sa kanilang pag-aaral, ang amoy ng iyong utot ay maaaring magamit upang matukoy ang iyong karamdaman. Katunayan ay mayroon din silang pagsusuri na makakapagpatunay na maaari mong malaman ang personalidad ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang amoy o body odor. Yan ang sinasabing malayo pa lang, naaamoy mo na ang baho ng ugali. Ang isang professional fart smeller sa China ay kumikita lang naman ng 2 hanggang 3 milyong piso kada taon. Makapag-practice na nga. Teka, ano kaya sa 10 mga kakaibang trabaho na ating nabanggit ang pinaka nagustuhan mo? At kung mag-a-apply ka ngayon, saan ka kaya pinaka-qualified? Comment down below! Kung nagustuhan mo ang presentasyong ito, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na mga kwentong di umano.